Eto ang isa sa ginagawang pangdingding o pangbubong dito sa amin. Eto ang gawa sa nipa na inipit ng dalawang kawayan. Kaya ito'y tinawag na nilipit o inipit. Pero hindi rin ganun kadali ang proseso ng pagkuha nito. Ang pamamaraan ng pagkuha ng dahon ng nipa na kung tawagin dito sa amin ay sasa. Kadalasan ay pahirapan din ang pagkuha nito. At dapat hindi rin basta-basta ang pagkuha nito. Dahil kailangan mong mamili ng magandang klase ng dahon ng nipa. Kailangan daw yung magulang na para mas matibay. At eto nga pala si Romero. Para daw makatipid sa pangdingding at pangbubong ng kanilang banyo ay siya na lang mismo ang gumagawa. Isang binata na kinamulatan na ang mga ganitong trabaho. At eto daw ang sekreto para mas madali ang proseso sa pagsasasa. Pagkatapos makapili at makaputol ng magandang klase ng dahon, ay iniipon niya muna ito sa isang lugar. Tapos dito niya nakukunin ang pinakadahon. Siya na nga lang daw mismo ang gumagawa dahil kung orderin mo to ngayon, ay tagsi 50 na daw ang presyo nito kada sako. Talagang triple na daw ang presyo nito kaysa sa dati. At ang ginagawa naman niya sa pinakagitna ay tinatabi niya lang para patungan ang kanilang kopra. Kaya wala talagang nasasayang sa kanyang pagsasasa. At pag nakuha niya naman ang pinakadahon, ay ilalagay niya na to sa sako. At para daw mapuno mo o masiksik ang isang sako na to, ay kailangan mo munang makaipon ng 25 hanggang 30 dahon ng nipa. Kaya masasabi mo na tiyagaan talaga ang pagkuha nito. At pagkatapos ay bubuhatin niya naman yan papuntang kalye para maisakay naman sa kanyang motor. Pero eto talaga ang nakakamanga sa lahat. Ang nakakamangha kung saan nakatira si Romero. Dahil si Romero nga ay nakatira sa kabilang palayan pa. Para nga ma-imagine nyo ay ganito kalayo ang bahay nila sa kalsada. Eto nga ang lugar na pinapangarap ng ilan. Tahimik, malayo sa gulo at lalong-lalo na malayo sa mga chismosa. Pero eto na muna, dahil tuturuan tayo ni Romero kung paano niya to ginagawa. Una nga daw ay kailangan mo munang kumuha ng 2 dahon. Tapos papatungan lang din ng 2 dahon. Hanggang 3 layer nga daw para mas matibay. At pagkatapos ay pagsasamahin mo ito. At pagkatapos ay isisiksik mo na siya sa kawayan. At kada kalahating dangkal daw ay kailangan mo na itong pakuan. Para nga daw hindi kumalas. At ang ginagamit niya dito ay didos na pako. Mas maganda nga daw ang didos dahil ibebend pa natin ang dulo ng pako sa kabila. Para nga daw maipit at hindi kumalas. Pero habang naglilipit si Romero ay binuhat niya muna ang tubig ng kanyang tatay para pangdilig sa kanilang mga gulay. Marami kasi silang tanim na gulay dito. Tulad ng mga sitaw, kalabasa, talong at iba pa. Talagang tumutulong din siya sa pagsasakan ng kanyang tatay. Masasabi mo na napakabait at napakasibag na bata ni Romero. Marunong mag-araro at marunong magtanim ng palay. Talagang maraming alam sa lahat ng uri ng hanap buhay. Pero alam nyo ba na si Romero ay malapit ng maging isang ganap na guro. Malapit na rin magturo sa mga kabataan. Pero kahit malapit ng maging guro si Romero ay hindi siya gumagawa ng tuloy-tuloy-nadang pansin. Dahil konti lang naman daw ang bumibisita sa kanilang bahay. Kaya habang nag-aantay ng result ng exam ay eto muna ang kanyang pinagkakaabalahan. Ay ang tumulong muna sa kanyang mga magulang. Sa sobrang busy niya daw ay parang hindi na siya makakapag-asawa. Dahil sa sobrang pagmamahal niya sa kanyang mga magulang ay ang mga magulang niya na muna daw ang kanyang uunahin. Talagang wala ka nang hahanapin pa sa taong to. Dahil nasa kanya na lahat ng pinapangarap ng mga kababaihan. Pero eto na, handa nang ikabit ang linipit na nipa para pangdingding. Halos malapit na nga matapos ang kanyang ginagawa. Minamadali niya na daw ito dahil malapit na raw ang pistahan. Pero tingnan nyo naman, napakasimple lang pero napakaganda. Ano kaya ang ratings nyo dito? San ba kayo namangha? Sa gawa ni Romero o sa kanyang buong pagkatao? At kung kayo ang papapiliin, payag ba kayo tumira sa ganitong lugar?